may background check naman dito sa mga mag-a-apply, both dun sa kanilang competence and independence. Malinaw dapat yan na hindi sila biased at hindi sila incompetent o walang kwenta ng mga translator. Sana maayos yan ng ICC registry kasi mukhang kumbaga walang vetting process sa bahagi ng prosecution tsaka ng defense at even ng victims doon sa kanilang pag-hire nitong mga translator. Ang mangyayari, ewan ko kung kumbaga i-forward pa ba yung mga pangalan doon sa ICC sa mga parties, considering na hindi ito ganun kalaki kumbaga na issue, pero tama, posibleng magkaroon ng pagkakamali yung mga translator at kung sakasakali kapag nagkamali, dun sila marereklamo. Yeah. Pero damage has been done. And you don't know that they made an error, whether wittingly or unwittingly, until somebody points it out and hoping that somebody notices it. Kasi parang procedural o parang ano lang ito eh. Hindi ito katulad ng pagpili ng expert na titingin kay Duterte. Ito ay, kumbaga, simple lang. In fact, yung judge kanina, tinitimpla ko nga sinasabi niya na, sa Pilipinas, di ba, ang mga court proceedings in English, largely. Sabi niya, may nakausap yata siya. Yung mga kilala ko, sabi nila, English naman yan. So, wala ba tayong makuhang translator sa nagaling Pilipinas? Parang ganon. Ang iniisip ko, baka hindi niya naintindihan yung ibang requirements pa. Kasi may isang malaking requirement na kailangan kaharapin itong mga translator. They have to be there. Yeah. Kapag nag-hearing, kumpara po sa kung volunteer translator na nasa field, mga nasa Pilipinas o nasa ibang lugar habang nangyayari, itong live translation sa mga hearings ng court, dapat nandoon ka.